Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa DFC, The Philippine Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, kumusta na ang iyong relasyon mag-asawa? Okay ba? Hindi okay? O very okay? Aba, may mga stages pala Yeah. yan ha. At kapamilya, alam mo bang pwede pang mas gumanda ang inyong pagsasama? At ito pong good news, mamaya pag-uusapan natin. Ano mga dapat malaman at gawin para mapanatili ng maganda ang pagsasama ng mag-asawa? Ayun, talagang mapanatili. Mapanatili, Ayun, okay. nakakabulol din naman kasi Mapanatili. Sa ating episode na To love and to cherish. Pag-uusapan din natin ang mga maling desisyon na dapat iwasan bago maging huli ang lahat. Pero bago maging huli ang lahat, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na pasalamatan kayo sa patuloy sa pagsubaybay sa programang ito. Lalo-lalo na yung mga taong nakikita natin from time to time po as we go out of our house, we go to malls, to churches. Thank you na binabati niyo at nagpapasabi kayo, huy, nanonood kami ng programa. Correct. At syempre, speaking of that, shout out lang kay Jenny De La Cruz at ang kanyang mom na si Charito for always watching our show. At nakita ko rin si Jewel ha. Hello, shout out kay Jewel. Congratulations din sa aming pamangkin na si Sienna Heronca Craig for all your achievements in diving. Congratulations din Sa inyo nanay at mga- tatay, Oo, syempre. sa nanay at tatay, kay Sky at kay Jay and Craig. Also, thank you to all who attended the gathering held at Irvine. Special thanks to Dr. Dennis Sempebua, Lisa Romsberg, and the team. At syempre, magsha-shoutout tayo kay Felson and Donita Rose Palad for all the help, for all the efforts in making the event successful. Okay, this time, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, why not? One idea, or in this case, one story can change your life. Totoo yan. At ang tulang pampagana story natin ngayon ay tungkol sa isang malakas na Bagyo. bagyo. So, dumating na ba sa putong nakaranas kayo malakas na bagyo? Dito sa Amerika, bihirang-bihira. Pero sa Pilipinas, Marami. grabing bagyo po. Oo. Katatapos lang napakaraming bagyo sa Pilipinas. Alam nyo ba, once there was an island where all the feelings and emotions lived there. Aba? Oo. Ang nakatira doon, emotions. Oh, mga Sino-sino to? emotions. Oo, ibang klaseng island ito. At alam nyo ba, isang araw nagkaroon ng napakalakas na bagyo at malapit ng Lumubog yung lumubog island. yung island. O, ilang island nga ba Pilipinas? 7,100. Low tide Depende o sa high low tide. tide? Okay, so ito po yung Oo. island ng mga feelings, malapit ng lumubog. Yes. At syempre, itong yung island na punong-puno ng emosyon. Every emotion on the island was scared. Kung Siyempre. tayo man po, nasa sitwasyon yun, nasa isang island lang tayo, lumulubog na, matatakot din kayo. Correct. But love, So, iyan, isa sa Oo. mga tao Isa doon, sa si mga Love. tao doon, si Love made a boat to escape. Siyempre, love siya. Oo, gumawa siya Yeah. ng boat, no? Para Ligtas sila lahat. maligtas, no? So, sumakay sa boat si Happy, Abas, sino pa? si Sad, Aba? si Anger, Aba? si Joy, si Worry. Madami pala sila sa Oo, island. at marami pang iba. Pero alam nyo ba, hindi sumakay si Ego. Bakit ayaw At sumakay ng dahil ego? dito, bumaba si Love. At pinilit ni Love na pasakayin si Ego sa boat. Kasi kawawa naman, mamamatay, di ba? Pero ayaw talaga ni Ego sumakay. Everyone asked Love to leave Ego. So, iwanan na ni Love si Ego dahil tigas sa ulo. Correct. Nako, dito ka na sa boat. Alam nyo, but Love was meant to love. So, si Love, it remained with Ego. Sinamahan niya si Ego. Oo, nanatili. Grabing matindi itong si Love. Kahit matigas ang ulo ni Ego, sinamahan ni Love si Ego na baka siya umatay. Oo, kahit na mataas ang pride ni Ego, no? Pero alam niyo ba, mas matindi sila. Sobrang magmahal. Nagpaiwan. Alam niyo ba, all other feelings and emotions survived the storm. Naligtas sila. But love and ego died. Siguro tatanungin niya, anong connection naman sa buhay namin tong ego, love, sad? Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon, kaya makinig kayo mabuti. Baka makatulong po itong didiscuss natin sa sitwasyong pinagdadaan. Yes. Lesson number 1. Adversity does not build character. It reveals you. Totoo po. Marami pong tao, pag may adversity daw, na-build daw kung sino tayo. Hindi daw po. According daw sa pag-aaral,
adversity will reveal who we Oo. are. Ibig sabihin, pag dumating daw po yung matinding problema, makikilala nyo kung sino talaga kayo. Kasi under normal situation, hindi ganun lumalabas yan. Pero under real, actual, talagang Adversity, matinding adversity, oo. lalabas kung sino ka. Kung matapang ka ba, mahihain ka ba, matatakutin ka ba, lalabas at lalabas yan. Kaya hintayin nyo yung matinding problema, makikilala nyo kung sino. Alam mo, ang ganda na sinabi nga ni John Maxwell. Sabi niya, circumstances do not make what you are. They reveal what you are. Nilalabas niya lang kung sino ka ba talaga. Diba? Kaya nga po, Oo. sa sitwasyon po ito, balik po tayo sa kwento ng mga feelings. Okay. Bakit po si Ego ayaw umalis? Maigo nga mataas ang pride. So, Oo. ayaw niya umalis na dahil yun siya. Kasi feeling niya, kaya ko isalba sarili ko, Oo. hindi ko kailangan yung bangka niyo. Ito matindi siguro ang tatanong, Sir, bakit si Love? Pwede namang maligtas. Bakit sumamang namatay kay Kasi Ego? yun siya. Yun si Love. Oo. Pagdating ng adversity, love will come. Kaya po si Love, kahit anong sitwasyon nangyari, napakatindi na ng problema, nagpaiwan. Sir, bakit? Love nga siya. Ibig sabihin, Correct. that's who he is. Bakit si Ego? That's who he is. So, ganun din po kayo. Ano man ang reaksyon nyo sa malaking problema pinagdadaanan nyo, that's who you are. Correct. Lalabas at lalabas kung sino ka talaga. Lesson number 2. Pride comes before distraction. Yan, Nako. balikan po natin si Ego. Bakit po namatay si Ego? Tigas ulo. Hindi po talaga matigas Correct. ulo. Ang pinakamatindi problema niya, mataas po ang pride. Ako, sasakay sa boat na ginawa ni Pride, sasama ko sa inyo. Ano tingin niyo sa akin? Hindi ko kaya ang Alam mo- sarili ko. So, dahil po sa taas ng pride niya, hindi siya na lang. sumakay. Ayun, ano Oo, nangyari? namatay Pride tuloy. come before destruction. Namatay. Magdamay pa. Alam mo, naalala ko yung isang quote Sabi doon some people would rather die in their pride than live in their humility. Di ba? Di bali nang mamatay, di bali nang mapahamak, wag lang maapektuhan ng pride o ang ego. Napakaraming tao pong ganyan ngayon. Di ba? May tao, nagkamali siya. Sa taas ng pride niya, hindi ho siya makahingi ng tawad. Hindi ba kahingi ng tulong? Hingi ng tulong, hingi ng tawad. So ano po ang nangyari? Lapit na mamatay yung taong nagkasala siya. Hindi pa siya humingi ng tawad. Iba ho, nakamatayan na. Correct. Sa taas ng pride. May kilala po kaming sabi, buhay pa sila. Ay nako, hanggang sa kamatayan. Hindi ko lalapitan si ate, si kuya, si nanay. Bakit sa Ay, matinding nako. ginawa niya? Ano po problema nila? Matataas ang pride. Ito po. Huwag po kayo magaya kay Ego na namatay dahil sa taas ng pride. While there's time, can you do the right thing? Kaya nga, tandaan nito, pride builds walls between people. Humility builds bridge. That's what you should do. Lesson Remove your pride. number 3. Love conquers all. Yan na nga There po. is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Yan po ang Diba? ginawa nila. Si Love ho, pwedeng makaligtas. Pero sabi niya, kailangan ng tulong ni Ego. So, dahil sa kanyang pagmamahal, and who he is, sinamahan niya po. That's what love is all about. That even to the Correct. point of death, we're willing to sacrifice. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Yan po ang tunay na definition ng love na binigay po ng Diyos. Kung tunay tayo nagmamahal, marami po tayong mga pagkakamaling nagawa ng iba na kaya natin patawarin at kaya natin kalimutan. Nako, ang dami talaga nating natututunan dito sa Island of Emotions. Pero meron pa akong karagdagang paalala patungkol sa pagmamahal ng tunay na kaibigan. Panoorin natin ito. When others look at your life, do they see the kind of friend who stays only when it's easy? Or someone who reflects the heart of God, loving faithfully even when no one is watching? A true friend is loyal, selfless, and present, even when it's hard, even when it costs. A true friend gives without keeping score, listens without judgment, and serves with joy. Today, we celebrate the birthday of someone who embodies all that. My good friend, Lorna Laksa. Like Lorna, be the kind of friend who will go out of your way to be there. Give not out of abundance, but out of love.
helps even when tired, prays when no one sees, and chooses kindness over comfort. Lorna reminds us that true friendship is not about being noticed, but about being faithful, all for the glory of God. This is Evelyn Garcia reminding you, be the kind of friend who shows up, one who loves, prays, helps, and serves, not for praise, but to please God. Simple reminders, lasting impact. For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact, the inspiring mother and daughter YouTube channel of Evelyn and Erica Garcia. Wow! I hope that when others look at our lives, they will see the kind of friend who reflects the heart of God. Like Lorna Laksa, loving faithfully even when no one is watching. Kaya Lorna, if you're watching, happy and blessed birthday to you. You're a gift from God to this world. Happy birthday, sister. Okay, magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Dick Garcia po kayo. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips para gumanda ang inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Kaya bisitahin nyo po ang Earth Baby sa website nila or Amazon. Pero bago yan, let's begin our discussion with life lessons and simple reminders with lasting impact from Erica Garcia. Erica? Can I ask you something personal? Who do you need to forgive? I know it's not easy. Forgiveness can feel unfair when you've been hurt. But here's what I've learned. Forgiveness isn't about excusing the wrong. It's about choosing freedom over bitterness. When we forgive, we don't just release others. We release ourselves. From anger, from pain, from the weight we were never meant to carry. Jesus forgave us when we didn't deserve it, and He calls us to do the same. Not to punish us, but to heal us. So today, choose to let go, not because they deserve it, but because you deserve peace. Forgiveness doesn't change the past, but it will change your heart, your future, and your story. This is Erica Garcia reminding you, healing begins where forgiveness begins. Let God set you free. Thank you so much, Erica! Kaya for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact, the inspiring mother and daughter YouTube channel of Evelyn and Erica Garcia. Maraming salamat, Erica. Okay, this time, ang pag-uusapan po natin. Pag-uusapan natin ang isang internet article na sana makakapulutan nyo ng aral. Para lalong gumanda. Ito yung sinasabi ni Anthony Yung. Sabi niya, mistakes to avoid in life before it's too late. Mga pagkakamali na dapat iwasan bago maging huli ang lahat. So makinig po kayo mabuti. Baka magawa nyo ito, magsisi kayo dahil medyo nagawa nyo itong pagkakamali ito. So alam na po namin sa inyo, so that pag dumating to punto, huwag nyong gawin. Okay. Wrong decision, number 1. Listening to everyone's opinion. Totoo po, isa po sa pinakamalaking dahilan ba't maraming tao hindi umasenso o gumaganda ang buhay. Bakit? Lahat pinakinggan. Paano yan? Bakit nagiging problema ang pakikinig sa napakadaming opinion? Okay. Oo, kasi hindi siya makagawa ng desisyon kasi lahat tinanong na niya, di ba? Naalala ko yung sinabi ni Eric Thomas. Sabi niya, I do not take constructive criticism from people who have never constructed anything. Yeah, totoo po yan. May mga pagkakataon po kasi, meron ka idea. May mga tao kakausapin mo, or hindi mo naman kinakausap, nagbibigay sa'yo ng opinion. Ang problema, ganda po rin sinabi na, hindi daw siya tumatanggap ng constructive criticism sa mga tao who has not constructed anything. Ano ibig sabihin nun? May problema ka sa pera. Huwag kang makikinig sa mga tao may problema rin sa pera na hindi rin nila masolusyonan yung problema nila. Ibig sabihin, sila nga hindi niya masolusyonan. Tapos bigay sa'yo ng suggestion. May problema sa relasyon.
may kumpare kang bigay ng suggestion, sila rin may problema sa relasyon. Problema po yun, wag daw po kayo makikinig sa mga tao. Sabi nga ni Anthony, the longer you listen to the noise, the more time you'll waste doing the wrong things. Kaya choose your own life and choose your own path. Ignore daw natin yung noise. Don't let people project their own problems onto you and bring you down to their level. Totoo po, marami po sa atin dumadaan sa napakaraming problema. Kuminsan, may madidinig tayo dito, may madidinig tayo, mabasa tayo dito, ang dami-dami po. Kuminsan, sa dami nun, more often than that, they conflict with one another. So what do? Hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya napaka-importante po, makinig po sa mga tao, nagmamahal sa'yo, nakakaunawa sa'yo, may kaalaman, may karunungan, may experience sa problema pinagdadaanan nyo. Yun po yung mga taong pakikinggan nyo sa gitna ng problema pinagdadaanan. Hindi lahat pakikinggan. Number 2, wrong decision number 2, not being decisive. Yan. Yung bang, the longer you take to make a decision, the longer you take to get to where you want to go. And frankly, sabi nga niya, I've seen way too many people waste decades daw po, hindi lang isang taon ha, decades of their life on relatively simple choices. So, ano yung indecision? Ibang patong-pik-tong-pik. Yan, sa mga Tagalog, ibig sabihin, hindi. Ibig sabihin, may dapat kang desisyonan, hindi ka nagdidesisyon, kaya araw-araw tuliro ka. Sample, mag-resign na ba ako sa trabaho? Wag na lang. Pero, wag na lang. Like, look at this. Every time iniisip mo mag-resign ka, naiinis ka sa trabaho mo dahil ayaw mo na. Ang problema, hindi mo na maiwan-iwan. At every time maisip mo yung gusto mo ng bagong trabaho, ang problema, hindi ka na makapag-resign, hindi ka marating doon. All this time, inis at asar ka. Bakit? You are where you don't want to be, and you don't want to go to where you want to be. At saka yung minsan sa relasyon naman, di ba? Liligawan ko ba to o hindi? Kumbaga, iniisip niya, ay baka hindi naman ako sagutin. Ay naku, paano kung sagutin ka? Di ba? Kasi kaya start becoming decisive. Start valuing action instead of deliberation. Hindi po namin sinasabing huwag mag-deliberate. You can deliberate. You can think, you can analyze, but put a deadline. Okay, I'll think about it, I pray about it in 3 weeks. So, bigyan mo ng pagkakataong sarili aralin. Pero pagdating ng 3 weeks, decide. Ibaw sa inyo, 3 taon lang pinag-iisipan ng isang bagay, hindi pa rin napag-decide, and because of that, you fail. Sa kalat lang di ba? Itatapon ko ba itong kalat na to o hindi? Tatapon ko ba to? Yung pala, 1960s pa yung kalat mo. Nagkapatong-patong na yung kalat nyo, kaya ang kalat-kalat na ng buhay nyo. Kaya make decisions faster and your life will grow faster as a result. Before it's too late. Correct. Ito sabi ni Tim Ferriss, measure the cost of inaction. Yun ang maganda, no? Aralin mo. Realize the unlikelihood of repairability of most missteps and develop the most important habit of those who excel and enjoy doing so. Tandaan Action. nyo, may mga decision po na hindi nyo na pwede balikan. Pag lumagpas sa oportunidad na yun, wala na. Bakit? Hindi ko nag-decide. Number 3. Not quitting or giving up. Ayan. Sir, kala ko ba do not give up? Totoo po yan. Pero may mga pagkakataon, it's better to give up. Pwede. Ito, makinig kayo. Alam niyo ba that the best decisions minsan sa buhay natin were to quit? Ano yon? Quit bad jobs. Quit bad relationships. Lalong-lalo na yung mga boyfriend, girlfriend na hindi naman tama. So, may others dyan. Oo. It eliminated huge barriers and gave you the freedom to find something better. So, dilinawin ko po, maraming kasabi, do not quit. Hindi po tama yun sa lahat ng pagkakataon. There are situations you should quit. Lalo na kung mali po yung ginagawa nyo, mali na yung direksyon na kapupuntaan nyo, you must quit. And some people, make the decision of not quitting. I hope, ikaw, kung kailangan mo mag-quit, quit now. Sabi nga, of course, you shouldn't give up at the first sign of difficulty. Hindi ka kagad mag-give up. The hard truth is some situations are beyond repair. And the best thing to do is just to quit. Diba? The world is too big to cling to something soul-crushing or mind-numbing. So, bakit mo pupuntahan yun? Let it go so you can find something better. Wrong decision number 4. Number 4, not investing. Ayan! Isa sa napakalaking problema po natin is hindi tayo nag-invest. Kaya marami po sa atin, matatanda na, walang pera, matatanda na, baon sa utang. Kung nag-invest ka lang nung bata-bata, nung 25 years ka, nung 30 years old ka, ngayon sanang may edad ka na, happy ko ka na medyo,
enjoy ka na lang sa life, marami kang pera. Sa mga matatanda, tapos na nakanamago. Kung sa mga bata-bata pa, 25, 30, 45 years old, you still have time. So don't make that mistake. Start investing your resources now. Tsaka hindi lang pera, time, di Yeah. ba? Towards something in the hope that will benefit you for the greater purpose. For example, yung mga magulang, instead of investing your time at work, some time to invest your time with your children. Oo, ano yung mga wrong decision na yon, di ba? Number 5, not putting in the work. Yan. Yan. Ibig For sabihin, example, may dapat ka gawin, hindi mo ginagawa, dahil tinatamad ka o marami ka pang ibang ginagawa, ayun, problema yan. yung kailangan mo na magtayo ng business. Kailangan mo nang mag-exercise, mag-grow into a career. Nako, alam nyo ba, wala namang shortcuts dyan. You must put in serious effort regardless of what is happening, di ba? Kumbaga, kumuha ka ng libro, magpa-coach ka so that you can do it. To some of you, may isip nyo lang mag-exercise o magkaroon ng magandang diet, kumain ng tama, kung may sakit na kayo. Sometimes, it's too late. While it's not yet too late, do the work now. Do the things you need to do. And tatandaan nyo po, as you consistently put in time and effort, you'll create some amazing things. You will reap the rewards and enjoy them for the rest of your life. Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin ano ang mga dapat malaman at gawin para mapanatili ang kagandahan ng pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang tulog ko pa sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, mga kapamilya, bago natin pagpatuloy ang topic na to, ang dapat natin gawin? Magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang wellspring of water in the desert? Yes! Handang dumaloy at magbigay ng lunas sa oras ng pangangailangan. Sa buhay, may mga panahon na parang nauubos ang ating resources. Yung bang tuyot na tuyot ka, katulad ng critical illness na hindi inaasahang sitwasyon. Kung wala tayong protection, parang tuyong lupa sa disyerto na walang tubig. Pero kung meron tayong life insurance with living benefits, may wellspring of water na mapagkukunan. Hindi lang para sa future, kundi para rin sa ngayon. What are the benefits of your life's wellspring of water? Security and tough times. May mahuhugot ka kung sakaling magkasakit ka o mawala ng kita. Talagang ma-appreciate mo kasi pag tagtuyot, may tubig na dadaloy. Peace of mind for your family. Alam mong hindi sila mahihirapan kung may dumating na hamon. And freedom to live fully. Dahil may financial protection ka, mas makakapag-focus ka sa buhay, hindi sa worries. Habang buhay ka, pwede mo nang malasap ang proteksyon, kapayapaan, at katiwasayan. Do you have your life's wellspring of water? Yung bang tubig na mahugutan sa panahon ng tagtuyot? If none, get one now. Dahil ang tunay na pagpaplano ay hindi lang para sa hinaharap, kundi para rin sa mas maginhawang ngayon. Be wise, protect your future, and let life flow abundantly. Just like a wellspring of water that never runs dry. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Kapamilya, may asawa ka na ba? Kumusta na ang inyong pagsasama? Kung wala pa, may bala ka pa. Oo, asa ka pa, Mm. di ba?
Alam nyo, ayon po sa aming pag-aaral, may 4 po na klase ng mag-asawa. Hanapin ninyo kung nasaan kayo dito sa 4. Una, mag-asawang masaya at tunay na nagmamahalan at sana nandiyan kayo. At malamang ang theme song nila ay... I love you more today than yesterday. May kasunod pa yan. But not as much as tomorrow. Sa ibig sabihin po, mas mahal mo siya bukas than ngayon. At mas mamahalin mo siya sa mga susunod na panahon kaysa ngayon. Yun po ibig sabihin na patuloy lumalago ang iyong pagmamahalan. Sana nandiyan kayo. Ang pangalawa naman na mag-asawa, ito'y medyo malapit ng maghiwalay. Hindi mga mag-asawa, inis na, asar na sa isa't isa. Marami silang hindi na pagkakasunduan, marami silang na pag-aawayan. Kaya, ayoko na, I quit. Ito na isa sa mga pagkakata. Ayoko na, tigil na natin to. Nandiyan na ba kayo? Malapit na kayo maghiwalay. Ang pangatlo naman ay hiwalay na. Yan. Marami kayo po kilala. Dito po sa Amerika, daling maghiwalay. Divorce lang, ganito, proseso. Parang nagpunta hanap lang na. sa drive-thru. Oo, so marami po sa atin, dumating na sa punto, nagmahalan, nagkainisan, nagkaasaran, gaya ng mga didiscuss natin the past few weeks, pero dumating sa punto, tigil na, tama na, ayoko na, maghiwalay na tayo. Ang pang-apat naman ay nagtitiisan na lang. Ay nako, ito yung pinakamadami. Ito po yung maraming taong mag-asawa, inis na sa isa't isa, asar na sa isa't isa, kaya lang, ayaw maghiwalay sa maraming dahilan. Nagtitiis po sila magkasama sa isang bahay na kung minsan hiwalayin sila ng kwarto. O kung minsan kasama sa kwarto, pero inis na sila sa isa't isa. O yung iba, O, nagtitiisan na lang. yung isa nasa couch na lang, Oo. nasa labas na. No? May kilala po kayo ganyan? Ako, marami pong ganyan. Ako. Kaya ang tanong, ikaw, kamusta na inyong pagsasama? At yan po yung pinaka-importante. Kung minsan hindi po importante yung pagsasama ng ibang tao. Ang pinaka-importante, ikaw na saan ka. Sa 4 na pinag-usapan natin, nasaan ka. Napaka-crucial pong malaman at tanggapin nyo kung nasaan kayo. Dahil from there, hopefully we can come up with solution. At good news, pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano mga dapat malaman at gawin para mapanatili ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Ito pag-usapan po natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Assuming may problema kayo, dati masaya kayo, hindi na kayo masaya. Ano dapat gawin para bumalik sa kasayahan? O kung masaya kayo, gusto nyo masumaya, ano yung dapat magawin? Specific things that we need to do para gumanda ating pagsasama. Para mabalikan natin yung pangako natin na nagpakasal tayo sa isa't isa. Ang title po natin episode ngayon ay To Love and to Cherish. Ibig sabihin, mamahalin mo at talagang patuloy mo nga alagaan ang iyong pagmamahal. Sir, paano ko gagawin yun para hindi naging problema aming buhay? Ito po, bibigyan namin kayo ng mga simpleng maliliit na tips. Hindi ito major na dapat yung gawin. Mga simpleng dapat yung gawin araw-araw para gumanda ang inyong pagsasama. Eto, number 1, paggising sa umaga, huwag mag-aagahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. Ito, Alam nyo, dito sa lang yan. So, ano ibig sabihin na, pagising sa umaga, ang unang-una niyong gagawin, siguro after mag-pray or what, lapitan mo yung asawa mo. Hindi yung, kunin mo na yung cellphone mo, kakain ka, hindi yun. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, gusto mo mapaganda relasyon niyo, ang unang hanapin mo, asawa mo, hahalikan mo, at yayakapin mo. Yun ang unang-unang gagawin. Yan ang bago, ayan ang dapat mo gawin, no? Bago ang iba, 'di ba? Kasi minsan nandoon ka na sa scroll, nandoon ka na sa phone mo, 'di ba? At sometimes, so hindi natin sinasadya to. Kaya lang, dahil nadala na tayo ng routine, ito pa ulit-ulit, parang kami hindi na importante yung asawa natin. Kahit sa isip natin importante. Tandaan niyo po to. Pwede importante sa isip pero di natin nagagawa, feeling ng asawa natin is importante. Kaya isang paraan po para mapakita mo importante siya. Siya ang unahin mo sa umaga. Pagkatapos manalangin sa Diyos, hanapin mo kagad ang asawa May mo. sinabing, Yakapin mo. may sinabing quotation si Lemonistic. Sabi niya, morning is an important time of day. Because how you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Ito po yung kaya kung sisimulan niyo po na expression of love by kissing or hugging your wife, Yes. malaki po ang posibilidad na yung buong araw niyo maging maayos. Ang problema, kamisan po, pakisip mo lang, ay gising ka na, ang tagal-tagal na, dahil yung problema. Kagigising pa lang, away at problema na. Bakit hindi niyo inuna yung tama? Sabi naman ni Jimmy Johnson, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Totoo pa nga ba sa iyo, Diba? pag bumili ka ng cake, masarap naman yung cake, pero pag may icing sa ibabaw, parang ang sarap sa, okay, pag bumili ka ng mga drinks, tapos may rangan float, hindi na, Oh. parang naging special, pero sa, ano po ang punta na, Piña colada. Oo. kapiraso, ay, yung nilagyan lang ng pineapple, di ba At saka naman? maliit na payo. Oo.
yung maliliit na bagay na yon makes ordinary things extraordinary. At yung po yung unang-unang tip namin sa inyo, yung simpleng halik at yakap sa umaga will make your ordinary day into extraordinary. Kaya po sa mga may asawa, can you start doing it tomorrow? At promise, magugulat tong asawa mo pag hinalikan mo at niyakap mo at the beginning of the day. Oo. Maliit na bagay, pero malaki ang impact. Diba? Parang sinasabi namin, simple reminders, lasting impact. Number 2, kapag nagkamali, mag-sorry ka. Kapag siya ang nagkamali, hintayin mo siyang mag-sorry. Eh kung hindi siya nag-sorry, ikaw ang mag-sorry. Ang tip number 2 namin, pag nagkamali ka, mag-sorry ka. Oo. Pag tingin mo siya nagkamali, hintayin mo siya mag-sorry. Kung Eh, sir, hindi nag-sorry, ikaw mag-sorry. Eh, ba't ako mag-sorry? Simple lang po. Kasi, feeling ng asawa mo, may mali kang ginawa. Hindi mo lang alam. akala mo siya lang lagi So, mali. ang gagawin mo is, Ani, sorry yan. Okay, unang sorry. Ani, alam ko ang sama loob mo sa akin. Sorry. Pangalawa, Han, can you tell me, Ani, sana ako nagkamali. Ano man yun, hingi ako ng tawad. Ibig sabihin, may mga pagkakataon po, may blind spot tayo. Tingin natin tama tayo, pero may mali pala tayong nagawa na hindi natin alam until tanong natin sa tao nagkamali tayo. So, ibig sabihin, pagkamali, humingi ng sorry. Parang walang mali, malamang may mali ka dahil hindi mo alam yung mali, ba't nagagalit ang asawa mo? At kaya importante na hindi ego or yung pride ang manatili. Dapat sila. Dapat sila. Lapitan mo at yakapin mo siya dahil hindi na importante kung sino ang may kasalanan. Totoo yun. Mas importante, kayo ay magkabalikan. Kasi po, diba? sa buhay niyo po, sigurado may magkakamali. Kaya sabi nga po dito, kung minsan hindi na importante kung sino nagkamali. Ang importante kayo magkabalikan. Ibig sabihin po, object of the game, hindi magturuan. Object of the game, to find ways and means para kayo magkabalikan. Dahil yun naman po ang pangarap nyo sa isa't isa. And tatandaan ninyo, kailangan talaga yung element ng forgiveness kasi lalo na pag nagkasakitan. Kasi forgiveness is a sign that the person who has wronged you means more to you than the wrong they have dealt. Diba? Yung mas importante yung asawa mo kaysa sa dun sa mali niyang ginawa. Mas importante yung mahal mo kaysa sa kasalanan niyang nagawa. Kaya nga, ang happy marriage daw, hindi yung compatible lang kayo eh. Happy marriage is the union of two good forgivers. Totoo po yun. Kung gusto niyo pong magkaroon ng maayos na pagsasama, be good forgivers. Matuto po kayo magpatawad. Dahil pangako, magkakamali ang asawa mo at marunong ka magpatawad, matututo rin po yung asawa mo magpatawad. Napansin nyo, kaganda. Lalo at mapapanatili ninyo ang maayos na pagsasama. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa maglugan. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Big Garcia po muli. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigyan mo tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Hey, just a little reminder. Wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool
Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano, mga dapat malaman at gawin para mapanatili ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, To To love love and to cherish. Okay, review lang tayo. Napag-usapan natin kanina yung number 1. Pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. So, unang-unang gagawin pagising, hanapin si Mrs., yakapin at yahagkan kahit hindi pa kayo nag-toothbrush. Ang Okay? sabi nga ni Jimmy Johnson, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Number 2, Kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Kapag siyang nagkamali, hintayin mo siyang mag-sorry. pag hindi siya nag-sorry, ikaw ang mag-sorry dahil sigurado may mali kang nagawa na hindi mo alam. Mag-sorry. Number 3, kung may problema ka sa asawa mo, huwag sabihin sa kumpare o kumari mo. Yan. Dahil kayo lang ang may problema, bakit kailangan pang ipaalam mo sa iba? Kaya, Yun Ito ang problema, kaya kumisang gumagrabe ang problema. May problema kayo, sa lagay na pag-usapan niyo mag-asawa, ikikwento niyo sa iba. Malaki problema. Paano pag nalaman ng asawa mo na kinuwento mo sa iba? Away yan. Now, sir, pinag-usapan na matagal, wala pa rin nangyayari. Ngayon, ikukwento mo sa iba. Ang tanong, ito bang taong pagkukwento makakatulong sa'yo, ikikwento, chichismis ka lang? Lalo na, kumare ko, kung sila rin may problema sa pag-asawa. Okay, sana kung makakatulong sila. Mm. Kaya lang, madalas chismis lang ang hanap nila eh. Kung kailangan talagang sabihin sa iba, siguraduhin mong makakatulong sila at hindi nila ipagkakalat sa iba ang problema ninyong dalawa. Sample po, for example, may problema kayo sa kalusugan nyo, feeling nyo may cancer. Pero hindi ba malapit kayo sa doktor para yung doktor may kaalaman, kakayanan para solusyonan ang problema. Ganun din po. May cancer din sa relasyon. Kung may cancer kayo sa relasyon, huwag kayo lalapit sa kapitbahay ka, mag-anak, kaibigan na wala namang kaalaman para solusyonan yung cancer nyo. Pupunta po kayo sa doktor ng relasyon na pinag-aralan kung paano solusyonan ang cancer ng inyong relasyon. Sino to? Marriage counselor, spiritual advisor, therapist. Sila yung pupuntahan nyo dahil sila may kakayanan, kaalaman para solusyonan ang problema nyo. Kung hindi nyo po nasusubukan to, subukan nyo. Correct. Number 4, kapag may taong aaligid-ligid. Alig. Ayun, gano'n na lang, whatever. Huwag mong hayaang kayong maiwan sa isang silid para ang inyong relasyon ay huwag tumagilid. Ano po ibig sabihin? May mga pagkakataon po, talaga mapansin nyo kung lalaki kayo. May babaeng nagpapahiwatig. Nagpaparamdam. Nagpaaparamdam. Intindihan natin, baliktad. Babae ka. May mga pagkakataon naramdam, may lalaking alig-aligid at nagpaparamdam. Okay. So, pag naramdaman nyo na po yun, takbo na, alis na, wag ka naman natili. Problema. Mag-uusap pa kayo, magkakape pa kayo, magsasabay pa kayo magkape, Isang kotse, o isang... Naku, lalaki yung problema nyo niya. kaya minsan kayo napapahamak hindi kayo marunong umiwas sa tukso. 'Di ba? Alam mo nang may gusto sa'yo, tabi ka pa ng tabi para mo masolo. Di ba? Di ba diyan nagsimula? Oo. Kayong mga may others ngayon, may affair. Nagsimula ba yan? Gusto mo talaga siya affair kayo agad? Hindi. Nagsimula lang yan at tinginan, kalabitan, kwentuhan, kapihan. Mamaya, iba na, kape ang pinag-uusapan. So, doon naman nagsimula. Ang punto namin, para hindi lumaki problema, doon pala sa aali-aligid, tapusin na ang problema. Number 5, kung pinaghahandaan mo ang pagpasok sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi mo sa asawa mo. Totoo po yan. So, napaka-importante sana gawin po ng lahat ng may asawa. Promise! Ang dami mong ginagawa at pinaghahandaan para mapasok sa trabaho. Ano yan? Gising ka na maaga. Hirap yun. Maliligo ka. Magbibihis ka. Kakain ka. Bakit ka kumain? Para may lakas ka pagdating sa trabaho, magampanan nating mabuti ang ating trabaho. Pero totoo, anong problema susunod? Oo, hindi na paghahandaan yung pag-uwi. Alam nyo, para magampanan mo ang pagiging mabuti mong asawa, paghandaan mo rin yung pag-uwi. So, ibig sabihin, Diba? dapat bago Mag-brush ka rin. bago ka umuwi, kung may pagkakataon ka magpunas, mag-freshen up sa opisina o sa kotse, o mag-toothbrush, gawin mo. Ano pa yun? Huwag mong ubusin lahat ng lakas mo sa trabaho kasi kailangan mo ng lakas pagdating sa bahay. Ibig sabihin, prepare! Ginagawa naman daw yun nung nagliligaw. Oo, totoo lang.
Di ba nung nagliligawan kayo? Tapos mo ng trabaho, pero hindi ka agad dumidiretso sa nililigawan mo. Ano, pupunta ka mo ng CR, tututwash ka, magmamouthwash ka, magsusuklay ka, di ba, nagbibihis pa, iba na, meron mga perfume, di ba? Ano, di ba ginagawa niya dati? Please gawin niyo po ulit yan, paghandaan niyo yung panahon magkikita uli kayo ng asawa niyo. Promise po, mapapanatili niyo ang magandang relasyon. O kung may problema niyo yung relasyon, pwedeng manumbalik ang magandang relasyon. Ang sisimple po nito. Kaya po, hindi po napakalalaking major na pinag-usapan natin, pero major po impact nito sa inyong relasyon. Correct. Simple reminders. Lasting impact. Number 6. Ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, pera nyo. Yan, isa ho sa napaka-importante gusto namin maunawaan nyo. Isa ho to sa napakalaking dahilan ba't maraming mag-asawa ang naghihiwalay hindi maganda relasyon. Bakit? Magkahiwalay po ang pera nila. Ang payo po namin bilang marriage counselor at bilang financial advisor, ito ang payo namin sa mag-asawa. Dapat ang pera ni Mrs. pera ni Mr. Ang pera ni Mr. pera ni Mrs. Dapat walang sariling pera si Mr. walang sariling pera si Mrs. Magkasama kayo. Napaka-importante po dito dahil pag ginawa niyo po ito, malaki po ang posibilidad umayo sa inyo. Dapat, kumbaga, ipagkatiwala mo ang lahat ng meron ka sa kanya. Kasi pinagkatiwala mo yung sarili mo di ba? Totoo. Bakit hindi mo ipagkatiwala yung pera sa kanya? Totoo po. Ano po ang punto namin? Kung kayo'y bago pa lang magpakasal, hindi pa kayo kasal, pag-usapan nyo na how to manage your finances. Ani, pwede ba para pakasal tayo? Pera mo, pera ko, pera mo. Pagsamahin natin. Okay? Hindi pa kayo nagpapakasal. Ayusin nyo na to para masolusyonan nyo itong problema ito bago pala kayo magpakasal. Now, sir, paano kung kasal na kayo? Ganun din po, kung kasal na kayo, sit down. Honey, payo ni Mr. Vic at Abilene Garcia na dapat daw pera natin magkasama. Ano yung pwede natin gawin para magawa natin kung ano may sa atin? Sabi, upuan nyo. Sir, hindi namin alam kung paano gagawin. I have a good news for you. Kaya nyo po, for the next few weeks po, lalabas po ako ng bagong vlog. Okay, ito po yung vlog, counseling vlog. Ibig sabihin po, kung may problema po kayo, pwede po kayo pumunta sa YouTube channel ko. Tapos, pwede nyo po sabihin ng problema nyo, susulat nyo, pwede kong sagutin. Or kung gusto nyo, live, face-to-face, mag-uusap po tayo, lahat ng problema nyo, sabihin nyo, bibigyan ko po kayo ng gabay. Antabayanan nyo po yan, i-announce po ang pangalan ng YouTube channel para sa susunod na mga pagkakataon. Pwede hindi mo problema. Pero alam ko may kilala kang may problema na hindi nila alam kung saan hihingi ng tulong. Hintayin nyo po yan. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Ugnayan sa amin at magabayan namin kayo sa problemang inyong pinagdaan. Nako, exciting yan. Kasi talagang marami talagang taong nangangailangan po ng gabay. At talagang I highly recommend na you involve yourself in this. Mamaya tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para mapanatili ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa magpapalala. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa napakagandang tanong na ano-ano dapat malaman at gawin para mapanatili ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, To love and to cherish! Okay, Oh, review tayo. napakarami natin pinag-usapan. Babalikan po natin para maalala nyo at sana gawin nyo starting today. Number 1, pagising sa umaga, huwag mag-aagahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagdan. Number 2, kapag nagkamali, mag-sorry ka. Kapag siya nagkamali, hintayin mo siya mag-sorry. Pag di siya nag-sorry, ikaw ang mag-sorry. O, diba? Number 3, kung may problema ka sa asawa mo, huwag sabihin sa kumpare o kumari mo. Naku, please. Kapag may taong aali-aligid, huwag mong hayaang kayo ay maiwan sa isang silid, baka ang iyong relasyon ay tumagilid. That's number 4. Ito naman ang number 5. Kung pinaghahandaan mo ang pagpasok sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi sa asawa mo. Tandaan niyo po yan. At number 6, ang pera mo, pera niya. At ang pera niya, pera mo. Yan, dapat conjugal property and conjugal spending. Number 7 na po tayo. May pagkakataong parang mali ang ibigin siya. Para lang yon, pero siguradong mali kapag umibig ka ng Pag-isipan natin mabuti. Ang ganda po dito. Di ba yung mga pagkakataon, dumarating ka sa punto, inis na inis, asar ka sa sao. At para sa inyo, parang mali ang ibigin siya. O, baka
may pagkakataon baka. Pero meron po kasunod. Siguradong mali pag umibig ka sa iba. Yes. Nagkakaintindihan. Yung sa asawa mo, parang mali. Yung maghanap ka ng ibang ibigin na may asawa ka, yun siguradong mali. Alam nyo, kapag nasa gitna ka ng problema, kung minsan parang baka nagsisisi ka, di ba? Bakit siya pa? Di ba? Pero kapag nakapag-isip-isip ka na, nahimasmasan ng tawag Yeah. doon, di ba? Malalaman mong hindi pala, tama pala na ibigin siya. Pero kapag umibig ka sa iba, naku, magsisisi ka, bakit mo ginawa? Dahil kahit ano ang dahilan mo, mali. Yung po, tandaan niyo po yun. Sa mga nagbabalak ng umibig sa iba, kahit anong dahilan, kahit anong pagkakataon, mali. Okay? Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, mali. Pero sa asawa mo, kung gagawin mo yung mga pinag-usapan natin kanina, yung parang mali, unti-unting tatama, na maisip mo, buti na lang, hindi ako umibig. Number 8, hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang maintindihan. Ayan. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahalin. Yan. Marami pong nagsasabi na isang sa critical na sitwasyon sa isang mag-asawa is understanding. Totoo po yan. Maraming pagkakataon, understanding one another will fix your relationship. Yes. Totoo po yan. Kaya lang, may mga pagkakataon, understanding will not work. Ano yon? Yung mga pagkakataon, kahit paano mo na siya unawain, hindi mo siya maunawaan. Nangyari naman sa Hindi, sige. sabi nga ng iba na, Oo. Ma'am Abby, hindi ko siya makompute. Ang hirap, lahat ng pangunawa, lahat ng benefit at the doubt binigay mo, wala ka talaga. Alam mo, Darating at darating yun. Pag dumating na sa sitwasyon yun, suggestion namin, huwag mo na siya unawain. Mahalin mo na. kasi kung minsan, may magagawa talagang asawa mo na napakahirap maunawaan. Hilap, spelengin. Kumbaga, alam na niyang mali, Nako. ginagawa pa. Hindi na daw niya uulitin, pero paulit-ulit naman niyang ginagawa. Malamang may distract. Naku, sa... sabi, malamang habang nanonood, ako tama siya, ganyan, Oo. yung asawa ko. Yung- Nakakainis. Yung minsan parang isasabi mo, ang liit-liit na bagay, Nako. pinalalaki. Minsan naman, ang laki-laki ng problema, parang wala lang. Pinaliliit. Oo, at kapag dumating ang ganitong pagkakataon, wag mo na siyang unawain. Malamang hindi mo lang siya, Hindi mo talaga hindi siya, mo maunawaan talaga. At kapag hindi mo siya maunawaan, baka hindi mo siya kayang mahalin. oh, yun. Diba? Kaya ang payo po namin, may mga pagkakataon, huwag mo na siyang unawain. Mapapagod ka lang, maiinis ka lang. Pero, pwede mo siyang mahalin kahit hindi mo siya nauunawaan. Yes. Pag ginawa mo ito, siguradong gaganda ang iyong pasasama. Number 9, huwag mong hayaan ang panandaliang galit ay maging panghabang buhay na pasakit. Yan, totoo po. May mga pagkakataon, hindi ka lang maiinis asawa mo. Magagalit ka, mapupuot ka, talagang matinding galit. May mga pagkakataon, may magagawa ang asawa mo, talagang kagalit. Galit? Ganyan, darating yung pagkakataon. Pag dumating po yung pagkakataon yon, ito po ang aming paalala. Huwag niyo pong hayaan ang panandali ang galit. Kasi panandali lang, promise wala yan. Para sirain po ang relasyon na nagkaroon kayo in the past at sirain ang relasyon nyo in the future. Kumbaga, pag galit, huminga ng malalim. Pumikit Kumikit. at magbilang ng 1 One. to 10 at manalangin. Malamang maiiwasan mong gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Yan ang Sabi ng technique niya na. iba, 1 to 10, o pag hindi pa rin, 1 to 100. Yan. Pag hindi nyo pa kaya naman 1 to 1,000, 1 to 1 million. Ang punto po ito, siguraduhin nyo huwag kayong kikilos, magsasalita hanggat galit kayo. Dahil promise po, makakapagsalita kayo ng mga bagay na pagsisihin nyo for the rest. Number 10, bago matulog, manalangin sa Diyos. Idulog ang inyong relasyon para ito ay maayos. Ito po, isang napakalaking sikreto sa inyong relasyon. Wala pong perfectong relasyon, lahat ng relasyon may problema. Pero ito po paganda. When was the last time bago ka matulog? Lord, kailangan ko asawa ko, lagi pinagdaanan namin, lagi kami hindi magkakasunod. Tulungan niyo po, alam na po ako maunawaan, mahalin ang asawa ko. Tulungan niyo rin po ang asawa ko na when was the last time you prayed something like that? Ako po, suggestion ko, do it every day. Pag ginawa niyo po yan, makikita niyo ang malaking pagbabago sa relasyon ng mag-asawa. And by prayer, sana, you will live happily ever after. Sabi nga ng isang kanta, there is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it.
There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Kaya nga, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know that He will carry. Ano po ibig sabihin nun? Di po namin alam pinagdadaanan nyo sa inyong relasyon, sa asawa nyo, sa kaibigan, kung sino man. Pero nadiretso po siya na binamahal ko. Walang problema, hindi kayang solusyonan. Gano'n man kalaki ang mountain na kinakarap nyo, kaya po ng Diyos yan. Wala po kasi imposible sa Diyos. So, kung nandiyan na kayo sa puntong gusto nyo na, gusto ko nang bumitaw. Gusto nyo nang bumitaw! Why don't you try God and ask God to help you and intervene in your relationship? And I promise you, when you do it wholeheartedly, God will and God will fix your marriage. Sabi nga ng isang kanta, the only remedy for the big odds is a big God. You need God. Ulitin lang natin ating pinag-usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para mapanatili ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, To love and to Number cherish. Pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahamak. Number 2, kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Kapag siya nagkamali, hintayin mo siya mag-sorry. Pero pag hindi, Mag-sorry ka. Number 3, kung may problema ka sa asawa mo, huwag sabihin sa kumpare o kumare mo. Number 4, kapag may taong aali-aligid, huwag mong hayaan kayo maiwan sa isang silid para ang inyong relasyon ay huwag tumagilid. Number 5, kung pinaghahandaan mo ang pagpasok sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi sa asawa mo. Number 6, ang pera niya, pera mo, at ang pera mo, pera niya. Yan. Number 7, may mga pagkakataong parang mali ang ibigin siya. Parang lang yon, pero siguradong mali kapag umibig ka ng iba. Number 8, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede mo siyang maintindihan. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahal. Number 9, huwag mong hayaan ang panandali. Ang galit ay maging panghabang buhay na pasan. At number 10, bago matulog, manalangin sa Diyos. At iyong idulog ang iyong relasyon para ito ay mahal. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at next week, Mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda rin yung buhay at ng mga mahal. closing prayer tayo. Manalangin tayo. Mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaaralan sa amin ng simpleng mga impormasyon ng mga bagay na pwede namin gawin para mapaganda ang aming relasyon. Ang mga nasa langit, naniniwala po kami sa awa at tulong nyo, sasamahan nyo kami ayusin at mas pagandahin ang aming sitwasyon. Pagpalain niyo po lahat ng mag-asawa sa anumang sulok ng mundo. Datitig dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin nyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya Bicos. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda